Good morning! It's Saturday, 10th of January 2026. And ngayon po ay nandito ako sa Maynila, particularly dito sa harap ng Manila Ocean Park at ng Manila Hotel. Yung Manila Hotel po yan. Para umattend at mag-training sa aking Dragon Boat sport. Po ng mga dati ko nang nabanggit sa mga previous vlog, ako po ay isang dating Dragon Boat athlete. Napaka-aktibo ko po before. Pero ngayon, taong 2026 bilang January, meron tayong New Year's resolution na ibalik ang ating sigla, ang ating kondisyon at ang ating physique. Kaya po ako ay nagtitraining dito. Ayan po ang ating mga ka-team. Talagang maaga po kami nagsa-start. 5:30 ang call time. Pero ngayon mga 5:45 na. Wala pa yung mga iba. Siguro may mga hangover. Hangover. Ibig kong sabihin ay talagang mga nagsisimula pa lamang ulit ang taon, ang bagong taon. Kaya medyo nasa chillax mode pa. Nag-start pa kami. Nag-running. Dito po to sa may tapat ng Quirino Grandstand. Ayan, lumiliwanag na. Tapat po ito ng Luneta. Luneta po mismo yan. Ina. Tapos ito yung kilometer 0. Dito nagsisimula ang bilang ng distansya ng kahit anong lugar sa Pilipinas. Kilometer 0. Tuloy tayo. Warm up pa lang po ito before mag-start yung Dragon Boat talaga sa dagat. Maliwanag na. 6:15 AM na. Nagyayalo ang tubig. Pagod na agad ako. Kakatapos lang no aming 15-minute warm up. Hindi ko na po i-video kasi baka ipa-delete sa akin yung video. Pero ito kami lahat. Marami-rami. Ayan, yung mga ka-team ko. Ano na to? Pumipila lang kami before kami bumaba sa dagat. Uy, merong rainbow oh. Ganda. So dito po sa Rizal Park or I think part ito ng Rizal Park talaga. Rizal Park po yan, nandun po yung Rizal Monument. Marami mga teams dito na nagte-training for Dragon Boat. So yung team ko, United Paddlers Club, isa lang po yan sa mga teams na masugid na nagte-train dito almost every day of the week. Quick lang yung naging warm up namin. Nag-run lang kami ng 10 minutes and then 15 minute lang na kung ano-anong warm up. Pero pupunta na kami sa boat. Magbibihis kami, magtatagal ako ng shoes. Magtsitsinelas po kami, susuotin yung life vest para makapunta na kami sa boat. Ito yung life vest ko. May pangalan pa siya na JR. And then ito po yung itsura ng sagon. Itong sagon ko na to is from 2016. 2016 pa to eh. So ito siya. Ang ganda po no? Carbon fiber po ito. At ginagamit ko siya for more than 10 years na. Ito pa rin po yung sagwa natin. Napakatibay po nito. Bihis lang ako. Ang dami pong mga presensya ng pulis dito ngayon sa Luneta Park, particularly sa Quirino Grandstand. Kasi kahapon po ay yung traslasyon o yung Fiesta ng Quiapo kung saan may malaking prosesyon na naganap. Usually dito talaga nagsa-start yun sa Quirino Grandstand eh. Yung yung poong Nazareno, doon nagsisimula yung prosesyon tapos natatapos sa Quiapo Church. Pero tapos na po yun this morning. Guys, may special guest tayo. Si Borge. Naalala nyo ba si Borge? Kasama natin sa Pililio. Napansin ko lang din na masyadong nakakambante yung mga bata dito. Di porkit buhangin yung inaapakan nila is pwede, kampante na sila magpaa. Paddler din yan. Good morning! Si Borge, makita na lang kami sa dagat. Yes! Ano yan? Mga ka-team ko, si Ren. Kasi Hello! Uy, nag-vlog. Nag-vlog tayo.
Ito yung dragon boat na nakapark sa Manila Bay. Hello, mga ka-team ko. Tapos dito kami naglo-load ng boat. Tapos yung mga teams, may kanya-kanya siyang mga cabinet. Magkakaroon tayo ng separate episode tungkol dito sa dragon boat facilities ng Pilipinas. Hi, Doggy! Doggy, okay ka lang? Good morning, golden sunrise. Pero hindi kasing gold as Nepal. Ito yung nasa boat na kami ng team. Magsa-start na kami ng training. Hey! Exit! Hey! Slowly exit. Nakapagod. Hindi ko ma-videoan yung rowing kasi kasagwan ako obviously. Pero kanina nandun kami sa entrance ng Manila Bay. Ngayon nandito na kami sa Dolomite Beach. Hi, friend. Mga Mindoro din po. Yan siya. Kayanin mo yan. Ulam 3 hours doon. To do this, guys. Congrats. Pagod is real. Kakatapos lang namin sumagwan. Ito yung Manila Ocean Park po. Nasa tapat namin. Pero nasa dagat kami ngayon. Ayan. Done na kami sa aming training. Meeting na lang. Done na po ang training at nandito pa rin tayo ngayon sa Luneta Park kung saan kami katapos lang namin mag cool down. Maraming tao ngayon dito at may mga kanya-kanya silang activities. Yung iba nagpa-practice ng sayaw, yung iba naman nagpa-practice ng martial arts, kanya-kanyang activities po tuwing weekend yung mga tao na nagpupunta dito sa Luneta Park. Marami rin ako nakikita dito ng mga estudyante na dito nagmi-meeting. Siguro may mga school activities sila, tapos dito sila nagmi-meeting. Ito po yung Quirino Grandstand. So kung saan nga po nagsimula yung prosesyon o traslasyon ng Poong Nazareno. And then over here to the left, ito naman yung Rizal Monument. Ayun, yung Rizal Monument kung saan po nakalagak yung remains ni Jose Rizal, ang ating pamasambayan. Ito naman mga grupo ng estudyante na nagpa-practice ng kanilang sports. Nagte-training din sila ng kanila. At yung kalsada po na yan ay ang Rojas Boulevard. To the left, papunta po yan ng Maynila or ng Port area. Pero papunta naman po dun sa kanan ay pa-south po yan, papunta po ng Cavite area, Parañaque area. Ang tayog nitong nitong watawat ng Pilipinas na to, ang laki. Sobrang laki po ng Luneta, hanggang dun po yan sa dulo. Kung hindi pa po kayo nakakarating dito, libreng pasyalan po ito, no? At marami ding turista na nagpupunta dito. Ayan, magpapalit na yata ng guard. Kasi po, alam niyo po ba yung Luneta Park po na yan, or yung Rizal Park po, particularly yung monument na ni Rizal, ay meron po dyan nagbabantay na 2 gwardya all the time. So umulan bumagyo po yan, nakatayo po sila dyan, binabantayan po nila ang ating pamansang bayani na si Jose Rizal. Pero I think itong 2 to na naglalakad, may kasama silang marshal. Oras na nila para mag-take turn or palitan nila yung 2 guard. Nagpalit na po. Sila naman ang magtotoka sa pagbabantay, no? Alam niyo, napakalaking karangalan po yan para sa kanila.
magbantay sa ating pambansang bayani. Sa tapat po ng Luneta Park, meron pong kilometer zero marker. Ito po yung kaninang pinakita ko sa inyo. Yan pong monumento na yan, yung maliit na batong yan. Yan po ay kilometer zero. Ibig sabihin, dyan po nagsisimula ang bilang ng distansya or layo ng lahat ng lugar sa Pilipinas. So kung ang inyo pong lugar o bayan ay nasa kilometer 600, ibig sabihin po 600 kilometers ang layo niya mula sa bato na yan, which is yun nga po, katapat po yan ng Luneta Park or ng Rizal Monument. Ayun. O diba nakalapit po tayo. Ay, grabe po yung work nila, no? Maghapon silang nakatayo dyan. Nakalapit po tayo. At mula nga po dito sa Rizal Monument sa Rizal Park, ayan, naka-life vest pa ako. Sa pambansang Bantayog News sa Rizal, gusto ko po kayong bigyan ng update kung ano ang mga events, mga pangyayari sa JRTV at pati na rin po sa channels ng Pugong Biyahero Team, kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod pang linggo, sa mga susunod na buwan, mga activities na aming gagawin at tsak na inyo pong kapapanabikan at sana po inyong subaybayan. Layunin po namin na bigyan kayo ng entertainment at subaybayan po natin kung ano pa ang mga efforts, mga misyon na gagawin ng team. Idedetalye ko po yan dito sa video na ito. Pero bago po yun ay gusto ko muna magpasalamat sa mga taga-subaybay ng JRTV, sa inyo pong lahat, sa ating mga subscribers, sa ating mga bago at dati ng followers, at pati na rin doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe na nanonood sa ating mga videos, sa aking mga recent uploads sa travel natin sa Nepal. Maraming salamat po dahil binibigyan niyo po ako ng chance na mas maipakilala ang sarili ko sa inyo, ang aking mga ginagawang activities. Gano? Mag-video? Bawal po sir. Video, picture lang po pwede, pero pag video, masinan kasi dito sa harap sir. Sige. Inawal ng management. Sa kabila pwede? Pwede doon. Sa kabila? Sa kabila? Sige. Thank you. Pinaalis tayo, bawal daw mag-vlog doon, bawal mag-video sa harap ng Rizal Monument. Hindi ko naman alam na bawal kasi marami namang mga tao na pupunta doon para mag-shoot ng video, pero okay lang, respeto po natin yan. Rules po nila yun, so okay lang yan. Taas. Ayan, so lumipat na lang ako ng lugar. Hopefully kita nyo pa rin po ang Rizal Park. Kita pa ba? Kita pa ba? Okay, so bago ang mga detalye ay gusto ko po muna magpasalamat sa mga subscribers po natin at pati na rin doon sa mga hindi pa nakasubscribe, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel, sa JRTV YouTube channel, dito po sa channel na to, dahil marami po ako mga exciting uploads na i-upload, mga videos, mga pangyayari at ganap sa ating buhay at sa buhay ng Pugong Biyahero PB team member po ako. Sana hindi pa naman, pero hopefully maging member na po ako ng team this year dito po yan sa channel na to ngayong taong 2026. So maraming salamat po in advance sa inyong pagsuportang muli. At ang nakaraang mga video uploads ko po sa Nepal, masaya po ako na nabibigyan ako ng pagkakataon na thank you po sa inyong pagsuporta kahit sa mga ganap ko na hindi related talaga sa mga misyon or sa Pugong Biyahero team, pati po yung aking mga personal travel ay ina-upload ko na rin at masaya po ako na naging positive naman po ang reception at base po sa inyong mga comments ay masaya po kayo na napapanood kung ano ang mga nangyayari sa naganap sa buhay natin. Naka-life vest pa nga po ako ngayon. Currently, kakatapos lang ng training namin dito sa Luneta Park. Hindi naman po sa Luneta Park, pero dun sa may likod ng Manila Ocean Park or likod ng Manila Hotel. Dito sa Manila Bay kung saan ako po ay nag-training ng dragon boat paddling. Matagal po akong hindi nakapag-ensayo. Siguro po mga April pa po yung last ko na time na sumali sa training ng aking team. Noon pong nag-compete kami sa Boracay International Festival po yun. Noong April kung saan ang aming team ay nanalo ng bronze sa women category at umabot kami sa semifinals kalaban ng mga iba't ibang team mula sa iba't ibang mga bansa. So gusto ko ibalik din ang aking physique o ang aking kondisyon. Ang kalusugan natin ay dapat nating isipin ngayong 2026. Kaya hindi pwedeng palalampasin natin ang pagkakataon na tayo ay magsanay, magpapawis ng kaunti at maging competitive din naman paminsan-minsan.
3 weeks na nga po ang lumilipas buhat nang ako ay mapunta sa PB House, sa Pugong Biyahero House sa Davao City, kung saan ako po ay umattend ng year-end party, napakasayang year-end party ng Pugong Biyahero team. At nakilala nyo si Jana. Panalo na ako. Si Jana ay nagbabago-bago ng karakter, no? Si Jana ay nung una siya ay isang dabyan ng chikadora lamang. Pero nitong nakaraan ay siya na nga ay naging isang dabyan ng Haponesa. So abangan nyo po ano ba mga susunod na karakter, or comment nyo po ano ba mga gusto nyo pang karakter na makita si Jana. Ang baka lumabas po yan sa mga susunod na ganap ng Pugong Biyahero team, ano? Speaking of PB House naman po, ang Pugong Biyahero House sa Davao, first time pong makarating ni na Mastering Ring at ni na PB Renz vlogs doon sa PB House last month. Pero sa pagkakataong ito ay masusundan pong muling yon. Base sa live ni Sir Paul kagabi ay in-announce niya nga na pupuntang muli ng PB House si na Mastering Ring, si PB Onjay at syempre si Renz sa Pugong Biyahero House sa Davao ngayong month na ito. Sa pagkakaalam ko ay next week na sila pupunta, and I'm sure na napakarami yung aabang mga ganap at mga misyon na pupuntahan o sasalihan nila, kaya abangan nyo po yun sa mga susunod na linggo. Unfortunately, ako po hindi pa makakapunta. Inaya po nila ako na magpunta at sumama sa PB House next week, pero hindi po ako kaagad-agad na makakapunta dahil syempre kakabalik ko lamang po ng work ngayong January at meron pa ako mga ibang inaasikaso sa opisina. Ewan ko po kay Toots kung siya ay may time na makapunta. Kakabalik niya lang din galing Mindoro, no? Doon po siya nag-celebrate ng New Year. Kaya hindi ko po sure kung siya po ay makakapunta. Pero ako po ay pas muna siguro sa buwan na ito. Possible naman na sa February ako ay magpunta sa PB House, pero wala pa po akong ticket na nabubuk. Kapag po meron na po akong tiyak na plano or nakabook na po ako ng ticket, huwag po kayo mag-alala dahil sasabihin ko po kayo agad para updated po kayo sa mga ganap sa aking channel at pati na rin po sa PB House at sa PB Team. Nakita natin sa live kagabi ni Sir Paul at ni Ralph at nandun din si Chris na sa car. Kagabi naka-live sila. I think naka-Starlink tong mga to, no? Gamit nila yung Starlink internet. At sila ay nasa Agusan. Sa kasalukuyan napakalayo, nasa kabundukan po sila. Meron sila mga pin-review na mga bahay na talagang kakaibang itsura, no? Mga kakaibang uri ng sinaunang bahay kubo. So abangan nyo po yung vlog nila about it. Magiging napaka-interesante po ng episodes na yan dahil I'm sure magmi-mission po sila doon at magbibigay po ng tulong sa ating mga kababayan. So something po yun na dapat ninyong subaybayan. And I'm sure na nakita nyo doon sa preview si na Mang Eli at si PB Noy, Pinoy, na lucky rin po ako na na-meet ko sila sa year-end party dahil nagpunta nga po sila last month, last December nung nag-year-end party po tayo sa PB House. Yun po yung very first time na na-meet ko sila doon at ayun, nagkaroon kami ng konting exchange at nakilala ko na rin sila finally in person. Dati kasi sa videos ko lang sila napapanood except kay PB Noy na dati ko na pala siyang na-meet noong 3 years ago pa, pero hindi ko na rin masyadong maalala yung time na yun. Yung Chris Pao Mansari, ako dapat yun ay live talaga kagabi. Marami po ang nag-abang, 7 o'clock kasama na po ako. Naghihintay kami ni Toots sa live pero hindi po natuloy Ang sabi ni Sir Paul ay parang inuna nila itong mission. Kasama naman si Chris na doon sa kanilang pagmimisyon. So buo pa rin ang Chris Pao, nandun pa rin sila. Kasama sila doon sa pagpunta sa Agusan, sa Kabundukan para magmisyon. At isa rin yan sa mga gustong activities na gustong gawin ni Chris na, no? So kaya po siya sumasama sa mission. Pero yung kanilang monthsary celebration nila ay hindi pa napopost or wala pa silang current updates about that. So pilitin po natin sila na magbigay ng updates. So i-comment po natin sa kanila, pilitin po natin sila na mag-release ng mga updates about it. That is for the month of January. And sa February naman po, meron kaming pinaplanong isang event, no, na may kinalaman pa rin sa Chris Pao. Ito ay plano pa lamang na napag-usapan namin ni Paul kasama si Toots na mag-celebrate ng kanilang next month sa isang very special na lugar. Saan po kaya yung very special na lugar na yon? Nako, hindi po yun sa Mindanao, hindi po sa Davao, hindi rin po sa Visayas, kung hindi sa Luzon. So meron po kaming pinaplano isang trip. Hindi naman trip ba yun? Parang mabilisang gala, hindi sa Maynila kundi sa kailangan namin magbiyahe or mag-drive at sumakay ng hindi ko pa ma-detalye po masyado pero ako inaatasan na maghanap-hanap ng mga
pwede naming sakyan. So yun po ay paplanuhin ko pa para sa February. Tamang-tama po yun sa Valentine's Day. Meron po kaming mai-present sa inyo na mga special activities na may kinalaman sa tambalang Chris Pao sa kanilang YouTube serye. Baka sa mga susunod na linggo yan ang mga asikasuhin ko at kukontak ako ng mga mga provider ng services dahil tiyak po na itong activity na gagawin namin sa February sa Love Month po ay tiyak na inyong kasasabikan. Ako po mismo ay aminadong hindi pa nagagawa yung activities na yon sa Olongapo ba to or Subic? Kung alin man doon, basta yung detalye po niyan ay upcoming na lang sa mga susunod pa nating videos. Ako po yung inaatasan nila na prepare for that. So unti-unti ko na siyang gagawin. Sana matuloy siya, no? Kasi syempre yung ibang PBT members nakabase sila sa Davao at may mga family sila. So I'm not sure kung lahat makakapunta, pero pipilitin po namin na magawa po yun para po sa inyo, para makita nyo po ulit kami na sama-sama sa February. Kapag po meron mga ticket sales ng flight ng mga Cebu Pacific or AirAsia, mga murang ticket ay pipilitin po namin ni Toots na mag-travel papunta ng PB House para muli pong makita ang team at makasama sa mga misyon. Gustong-gusto po namin gumagawa at sumasama sa mga misyon, lalong-lalo na pag may kinalaman sa charity. So lahat po kami ay kaming dalawa po ay excited na magpunta dyan, pero syempre depende rin po kami sa halaga ng ticket. Kapag po kasi ang ticket ay binubook on the spot, like for example next week na agad o kinabukasan na agad, nagiging napakamahal po siya, no? Kung maalala nyo po last time, nagpunta kami ni Toots, nagpunta pa kami ng Clark Airport, taga Cavite kami at taga Laguna siya. So napakalayo po ng Clark, Pampanga, dahil doon po ang mas murang ticket na nakita namin na 4,000. Kapag po binook namin yung Manila on the spot, agad-agad ay 11,000 po yun at one way pa lang. Syempre ayaw po namin sana na ganun. Willing naman kami na magtipid talaga at magpunta doon sa kahit malayo pa yun para mas makatipid-tipid ng kaunti. By the way, gusto ko po magpasalamat ulit kay Paul sa pag-invite sa amin. Madalian po yun, no? Yung Christmas party or yung year-end party ng Pugong Biyahero team sa PB House. Dahil kami po ni Toots ay in-sponsoran niya po kami yung biyahe po namin papunta doon. So yun na po yung regalo niya sa amin. Bukod pa sa maraming blessings na binibigay at nadadamay kami dahil nga sa pagsama namin sa PB. At sa March nga po, sa March 2026, ito po yung activity na mas pinaghahandaan ko talaga at ako ay ang punong abala dito dahil ang Pugong Biyahero team members lahat kami ay pupunta sa Lubang Island. Ang Lubang Island, para po sa inyong kaalaman, ay parte ng Occidental Mindoro sa bayan ng Looc sa probinsya ng Occidental Mindoro at part po ito ng Region 4A. Ang Region 4A po ay binubuo ng Mimaropa or grupo po ito ng mga islands, mga island provinces na binubuo ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Part po ito ng Luzon at ang Lubang Island ay hindi po isang sikat na lugar eh. Wala po masyadong exposure ang aming island pagdating sa media, except that nung unang panahon ay meron po diyang isang Japanese straggler o yung parang sundalong Japanese po nung unang panahon na nagtago po sa kabundukan ng Lubang Island at doon siya natagpuan after 23 years niyang pagtatago sa isla. Pero yun lang po yung talagang major event na nangyari sa aming island other than nababanggit ang aming isla kapag merong bagyo, kapag merong lindol. Apektado po kami madalas ng bagyo at syempre pati na rin ang lindol kasi meron nga pong lubang fault na akong tawagin. So sa March, ang layunin ko po ay madala kayo sa amin, madala ang PB team sa amin at syempre ma-introduce na rin ang aming isla, ang aming munting isla sa inyo, sa aming mga manonood para naman makilala kahit papano ang Lubang Island. Doon kami lumaki ni Paul at ni Toots, taga Occidental Mindoro talaga kami, doon kami nag-aral at kami nga po ay magkakaklase. So sana po ay mahintayin nyo po at subaybayan po ninyo ang aming mga upload sa March. Sila po ay doon titira sa aming bahay kaya ako po ay punong abala kung ano ang mga ipapaulam sa ating mga Pugong Biyahero members. At syempre gusto kong iparana sa kanila kung paano tanggapin ang aming pamilya, sila sa aming bahay at mabigyan sila doon ng good time. At 1 week nga po kami doon sa March kaya ako po excited na rin. Napakabilis lang ng mga panahon, no? So ito pong February at March ngayon ay mid-January or early January, second week of January pa lang ngayon. Pero napakabilis ng pagdating ng panahon. So sandaling panahon lamang po yan, lalaon ng mabilis ang panahon at darating na rin tayo sa buwan ng February at March. Kasama po dyan sa trip namin na yan sa March, bago po kami magpunta pa ng aming bahay, ay dadaan muna ako, kami ni Toots at ang PB team sa Calatagan, sa bahay ni Sir Paul. Sa bahay ni Paul sa Calatagan, kami po ay hindi pa doon nakakarating. Meron nga po doong swimming pool, di ba? Kung naalala nyo po yung live ni Paul last week.
Siya po ay gininaw sa paliligo sa pool. Kaya po siya sinipon ay dahil nga nagbabad siya doon. So hindi pa po ako nakakarating doon at pati rin si Toots. At Kalatagan naman po yung daan bago po makauwi doon sa aming province, sa Lubang Island. Sasakay po ng boat mula sa Kalatagan. So malapit lang kina Paul. So pupuntahan na rin po namin yon. At after po nung March, na stay namin doon sa aming bahay sa Occidental Mindoro sa Lubang Island, ay dadiretso po kami sa bahay ni na Toots. So makikita nyo po kung ano itsura ng barangay ni na Toots. Alam nyo po ba, sa maniwala po kayo sa hindi, nasa same bayan ng Looc lamang po ang mga barangay kung saan kami lumaki. Ni Toots at ni Paul, si Paul sa barangay Burol, ako sa barangay Aggawayan, at si Jason sa barangay Talawtaw. Magkakadikit po ba yan? Well, nasa isang bayan lang po sila pero hindi po sila magkakadikit. So, yung pong kina Paul, mula sa amin ay dadaan ka muna ng Burol. So, isa po yung hill na babiyahihin mo at hindi po magkadikit yung barangay. Napapalagitan po sila ng mga gubat at ng kalsada nga. At yun pong barangay kung saan ako lumaki at nag-aral nga po kami ni Paul at ni Toots, ay meron pong dagat doon. So tabi po siya ng dagat at mula po doon ay 2 hours pa. 1.5 to 2 hours pa po ang layo noong biyahe na yun papunta sa barangay Talawtaw kung saan po nakatira si Toots at kung saan siya may bahay. Pagkatapos po ng aming mga heavy activities ay doon po kami magre-relax sa bahay ni na Toots. Yun po isa sa mga bagay na dapat ninyong abangan dahil maipapakilala pa po lalo ni Toots ang kanyang barangay, kung anong itsura, anong pinagkaiba ng mga barabarangay namin at para mas magka-idea pa po kami sa klase ng environment na pinaglakihan naming tatlo. Ayun, yun po ang mga activities na gagawin namin sa susunod na 3 buwan, January, February, and March. Meron pa po kaming ibang mga activities pero gagawin po namin yun sa June. No? Actually pupunta rin po kami ng Dubai. In-announce naman na yan ni Paul pero wala pang detalye. Ako rin po ang nag-book noon at mas bibigyan ko pa po kayo ng mga detalye sa mga susunod na uploads natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa JRTV channel. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa activity kong ito at hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat. Bye!